The Mysterious Intern. Kabanata 77. Nagkaroon ng mainit na talakayan tungkol kay Brian Ye sa internet, habang maraming netizen ang umaasa sa pampublikong operasyon na isasagawa ng mga eksperto mula sa Wellington Hospital at ni Brian Ye. Ang pinto ng opisina ng Dean ng North Suburb 3rd Hospital ay naging magulo rin. Dean Manuel, mangyaring tulungan mo ako at ayusin ito. Hayaan si Dr. Brian Ye na gawin ang operasyon para sa aking tatay. Nakikiusap ako sa iyo. Kung hindi ito gagana, tanungin mo na lang ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital na tumulong. President Manuel, mangyaring, hayaan ang mga eksperto sa Wellington Hospital na magsagawa ng operasyon sa aking ina. Ang aking ina ay nasa ospital sa loob ng kalahating taon, at hindi pa ito bumubuti. Wala pang isang oras pagkatapos ng anunsyo na ang mga eksperto at si Brian Ye ay magsasagawa ng isang pampublikong operasyon sa Wellington Hospital, ang pinto ng opisina ni Manuel Zhao ay halos nabutas ng pamilya ng pasyente. Halos lahat ng pamilya ng mga pasyente na na-hospital sa Department of Neurosurgery ng 3rd North Suburb Hospital at naghihintay ng operasyon ay dumating, umaasa na may pagbigay alam sila ni Manuel Zhao. Sa wakas, ginamit pa rin ni Manuel Zhao ang mga puwersang panseguridad upang hayaan ang mga miyembro ng pamilyang ito na umalis. Matapos sa wakas ay itaboy ang mga pamilya ng mga pasyenteng iyon, naisip ni Manuel Zhao na makakahinga siya ng maluwag, ngunit kaagad niyang nalaman na nagkamali siya. Dr. Manuel, ako si Dr. Wang mula sa North Suburb No. Isang hospital. Tandaan mo, mayroon kaming pasyente na may napaka-espesyal na sitwasyon. Matutulungan mo ba kaming ayusin na magsagawa siya ng operasyon? Dean Manuel, ako ay isang matandang apo ng Health Bureau, naaalala mo ba, ganito, mayroon akong pinsan na may epilepsy at tumatanggap ng paggamot sa First Affiliated Hospital ng Yanqing University, ngunit hindi pera nagagamot. Bumubuti ito, at hindi ako nang ahas na magpa-opera doon, tingnan kung maaari kang. Sa loob lamang ng kalahating oras, nakatanggap si Manuel Zhao ng mga tawag mula sa higit sa 100 tao na kilala niya o hindi, sa pagtatangkang hayaan siyang ayusin ang kanilang mga kamag-anak bilang mga eksperto mula sa Wellington Hospital at ang mga target ng pampublikong operasyon ni Brian Ye. Alam ko na ang bagay na ito ay hindi isang magandang bagay. Matapos ibaba ang isang tawag, ibinaba ni Manuel Zhao at kinuskos ang kanyang ulo, na nagpapakita ng sakit ng ulo. Nang magpas siya si Director Julio Fang na imbitahan ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital na magsagawa ng isang pampublikong operasyon, nahulaan niya ang balita. Pagkatapos nito, tiyak na makakatagpo siya ng maraming problema, ngunit hindi pa rin niya inaasahan na magiging napakahirap. Kabilang sa mga tawag na ibinaba ko lang, ang ilan sa kanila ay hindi kanais-nais na mga tao na alinman sa mga lumang kaibigan sa loob ng maraming taon o mga pinuno na may kaugnayan sa negosyo. Pero ano ang magagawa niya? Talagang imposible para sa kanya na sumang-ayon sa gayong kahilingan. Napakaraming pasyente sa ikatlong ospital sa Hilagang Suburb, at hindi ito maaaring ayusin. Paano posibleng ayusin ang mga pasyente sa panlabas na ospital? Kung ito ay kumalat sa hinaharap, siya, ang Dean ng North Suburb 3rd Hospital, ay hindi malulunod sa laway. Kahit na may tago niya ang nakaraan, hindi niya ipapaalam sa sinuman, hindi mapalagay ang kanyang konsensya. Kaya pagkatapos mag-isip tungkol dito, basta na lang pinatay ni Manuel Zhao ang telepono. Kung hindi niya papatayin ang kanyang kamay ngayon, natatakot siya na hindi niya malalaman kung gaano karaming tao ang masasaktan pagkatapos ng ilang sandali. Habang kinukuskus ni Manuel Zhao ang kanyang ulo sa opisina, ang numero ng telepono ni Director Wilson Lee, direktor ng Neurosurgery, ay halos nasira. Hindi mabilang na mga tao na kilala o hindi kilala ang tumatawag sa kanya ng galit na galit, umaasa na matutulungan niya na ayusin ang kanilang mga kamag-anak bilang mga target para sa pampublikong operasyon, at ang ilan ay direktang nag-alok sa kanya ng presyo na higit sa 100,000 hanggang 200,000 yuan, na nagpangiti at walang magawa kay Director Wilson Lee. Siya ay naging direktor ng neurosurgery sa loob ng higit sa 10 taon at hindi pa naging napakahalaga at sikat tulad ng ngayon. Habang nakakaramdam ng kahalagahan, nakaramdam din siya ng panlulumo at kawalan ng kakayahan sa kanyang puso tulad ni Manuel Zhao. Tiyak na hindi niya matutugunan ang kanilang mga kahilingan, dahil hindi ito isang bagay na maaari niyang pagpasyahan, ngunit ang mga gumawa ng mga kahilingan ngunit gaano man karami ang mga tao, hanggat tumanggi siya, isa-isa ay nararamdaman na hindi niya ginagawa ang kanyang makakaya, at ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak ay direktang nasaktan. Hindi lamang si Director Wilson Lee, direktor ng departamento. Ang iba pang mga doktor sa neurosurgery ay humarap sa parehong sitwasyon at naramdaman ang mga problema ng kaligayahan. Okay lang tulad ng mga ordinaryong doktor na iyon. Sinabi nilang walang paraan, at naniwala ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan.
Ngunit tulad ng mga doktor na may kaunting antas, sila ay katulad lamang ng direktor na si Director Wilson Lee. Pagkatapos bumaba buong gabi, naramdaman nilang nasaktan ang kanilang mga kaibigan. Ito ay lahat ng uri ng mga bagay. Kahit na ang mga doktor sa ibang mga departamento ng Bajau Third Hospital ay nakatanggap ng maraming tawag. Ito ay nagdulot sa kanila ng kaunting kaligayahan at pagmamalaki sa parehong oras, ngunit nakaramdam din ng kawalan ng kakayahan. Paano nila matutulungan silang ayusin ang operasyon ng iba pang mga neurosurgeon? Hindi nabanggitin ang mga doktor sa ibang mga departamento, kahit na ang mga neurosurgery doctor ay maaaring hindi makapagpasya. Kabilang sa mga doktor sa ibang mga departamento ng North Suburb Hospital, maliban sa neurosurgery, ang pinaka-nakakainis ay ang pinaka-depressed na mga doktor sa Department of Respiratory Medicine. Bilang mga kasamahan ni Brian Ye, halos bawat isa sa kanila ay inatake ng isang nakatutok na firepower. Sila nga ay mga kasamahan ni Brian Ye, ngunit paano sila makakapunta kay Brian Ye para humingi ng tulong sa mga bagay na tulad nito? Bukod dyan, talagang iniisip nila na kung matagpuan nila si Brian Ye, magagawa kaya ni Brian Ye ito. Ngunit wala silang pagpipilian. Para sa mga hindi masyadong pamilyar dito, direktang tatanggi sila. Para sa mga hindi makatanggi, maaari lamang nilang verbal na sumang-ayon na humingi ng tulong kay Brian Ye, ngunit walang garantiya na gagawin ang mga kaayusan. Hindi lamang ang mga doktor, kundi maging ang mga nurse sa North Suburb no. 3 hospital, maraming tao ang nasiyahan sa masayang pagkayamot na ito. Sa huli, maraming tao ang kinailangan na patayin ang kanilang mga mobile phone upang matulog. Sa ilalim ng titig ng hindi mabilang na umaasam. Opisyal na nagsimula ang pampublikong operasyon. Sa unang araw, ilang batang eksperto mula sa Wellington Hospital ang nagsagawa ng mga operasyon sa 3 maswerteng pasyente. Matapos ang 3 operasyon, matagumpay na nakumpleto ang mga operasyon ng lahat ng 3 pasyente. Ang ilang batang eksperto mula sa Wellington Hospital ay gumanap ng perpekto. Ang kanilang lakas. Hayaan ang lahat na makita ang karapat-dapat na lakas ng mga eksperto sa mga nangungunang ospital sa mundo. Kahit na ang mga ordinaryong layco na hindi gaanong alam tungkol sa operasyon, at ang mga reporter ng media na nanunood ng kaguluhan, ay maderama ang kanilang profesionalismo at antas sa pamamagitan ng kanilang nababaluktot at tumpak na mga operasyon sa kirurhiko at ang kanilang perpekto at tahimik na pakikipagtulungan. Nagpatuloy ang operasyon sa susunod na araw. Ang hindi inaasahan ng lahat ay ang pangkat ng eksperto ng Wellington Hospital ay nagbigay sa lahat ng isang malaking sorpresa nang lumabas sila. 2 sa mga nangungunang eksperto sa mundo, sina Dr. Bell at Charles Carlos, ay nasa operating table ng sabay. Ang 2 pasyente na kanilang isinagawa ay mga pasyente na may mga tumor sa utak. Ang kanilang mga sintomas ay napakahirap dahil ang mga doktor mula sa Chinese nation ay natatakot na magsagawa ng mga operasyon. Bago magsimula ang operasyon, pagkatapos makita ang impormasyon ng pasyente, nagkagulo ang mga nanunood. Hindi nila inaasahan na pipiliin ni Dr. Wally at Dean Carlos ang gayong mahirap na operasyon. Ang 2 operasyon na ito ay may napakataas na panganib. Bilang kanilang mga panauhin, hindi na kailangan para sa kanila na pumili ng gayong mahirap na operasyon. Maaari silang pumili ng isang mas nakaka-relax na operasyon, upang walang sasabihin o sasabihin ang sinuman. Pagkatapos ng lahat, ito ay China. Hindi sila pamilyar sa marami sa mga kagamitan sa operating room, at hindi pamilyar ang kapaligiran. Normal na hindi magsagawa ng gayong mahihirap na operasyon. Ngunit pinili nila ang gayong mahirap na operasyon. Ito ba ang kumpiyansa ng mga nangungunang eksperto sa mundo? Makukumpleto kaya nila ang operasyong ito ng maayos? Ang mga puso ng maraming eksperto ay nakataas, at ang kanilang mga puso ay puno ng masalimuot na panlasa. Ang mga reporter na hindi gaanong alam tungkol sa operasyon na pinili ni na Dr. Bell at Charles ay nagkagulo pagkatapos ng mga paliwanag ng mga eksperto. Ang media na umaasa sa operasyon ni Brian Ye, hindi niya maiwasang pansamantalang isantabi ang problema ng operasyon ni Brian Ye, at ibinuhos ang lahat ng kanyang atensyon sa 2 operasyong ito. Dr. Manuel, paano nila napili ang 2 ito? Sa itaas ng operating room, tiningnan ni Director Julio Feng si Manuel Zhao na may ilang dignidad. Ang 2 ito ay mga pampublikong operasyon. Hindi mabilang na mga tao ang nanunood sa 2 operasyong ito. Kung mayroong anumang mga aksidente sa mga operasyon ni na Dr. Wally at Charles, walang nakakaalam kung anong uri ng problema ang aidudulot nito. Mula sa kanyang pananaw, ayaw niya ng anumang problema. Ang mga mata ni na Professor Harlem Chen, Dr. Margie Gao at iba pa ay tumingin din kay Manuel Zhao, at nagulat din sila sa pagpili ni na Dr. Wally at Dr. Carlos. Paano kung malalaman na ang mga pasyente ay kanilang sariling pinili?
Tinanong ko sila ng paulit-ulit, umaasa na papalitan nila ang dalawang pasyente, ngunit napakatatag ng kanilang mga saloobin. Mapait na ngumiti si Manuel Zhao. Hindi inaasahan na pipiliin ni Brandon at Charles Carlos na kunan ang shot ng personal. Tulad ng para sa mga pasyente na kanilang pinili, hindi niya sila inaasahan, ngunit determinado silang isagawa ang mga operasyon sa dalawang pasyenteng ito. Hindi niya maiwasang hayaan silang gawin ito. Hoy, sana wala silang problema. Matapos makinig sa mga salita ni Manuel Zhao, hindi maiwasan ang mukha ni Director Julio Feng na magpakita ng isang hitsura ng kawalan ng kakayahan. Habang nagsasalita siya, bumagsak ang kanyang mga mata kay Brian Ye na nasa tabi niya, at hindi niya maiwasang magtanong na may bahid ng pagtatanong sa kanyang mga mata, Dr. Brian Ye, sa tingin mo magtatagumpay sila? Sa pakikinig sa tanong ni Director Julio Feng, hindi maiwasan ang mga mata ng ibang tao na magbigay ng bahid ng pag-asa at pag-usisa kay Brian Ye, umaasa na marinig ang mga pananaw at pagsusuri ni Brian Ye. Bilang karagdagan sa pagkakakilanlan ni Brian Ye bilang Dr. Y, si Brian Ye rin ang tanging taong nagkaroon ng internship sa Wellington Hospital at pamilyar sa kanila. Naramdaman nilang lahat na dapat na mas pamilyar si Brian Ye sa kanilang mga surgical technique. Hindi dapat magkaroon ng problema. Sinulyapan ni Brian Ye ang dalawang operating room sa ibaba, at tiningnan si Dean Carlos at Dr. Wally na abala sa paghahanda para sa operasyon. Nagatubili siya. Alam ni Brian Ye ang antas ng operasyon ni Dr. Wally. Napakaganda na nito ilang taon na ang nakalipas. Sa kanyang dedikasyon sa neurosurgery, tiyak na mas gumaling pa ito sa nakalipas na ilang taon. Hindi pa nakita ni Brian si Charles, ngunit sa pakiworry niya, si Charles ay maaaring maging sikat tulad ni Dr. Wally, at hindi dapat maging mas masahol pa. Ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay hula lamang niya, hindi sigurado si Brian Ye, sino ang mga ngahas na gumawa ng anumang garantiya bago makumplito ang operasyon. Kahit na siya mismo ang nagsagawa ng operasyon, hindi siya sigurado, lalo na kung may ibang gumawa nito. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa panahon ng operasyon? Lumipas ang oras bawat minuto. Parehong sinimulan ni Dr. Wally at Charles Carlos ang kanilang mga operasyon sa dalawang operating room ng halos sabay. Sa itaas ng operating room, hinihintay ni Director Julio Feng at Manuel Zhao ang mga pinuno na pigilan ang kanilang hininga, na kinakabahang pinapanood ang kanilang mga paggalaw. Ang mga eksperto sa neurosurgery at ang media ay nakatitig din sa dalawang operasyong ito ng buong puso. Ang ilan sa kanila ay nanunood sa operasyon ni Dr. Wally, at ang ilan ay nanunood sa operasyon ni Charles. Ito ba ang lakas ng mga nangungunang master sa mundo? Ang operasyon ay nasa simula pa lamang, at hindi maiwasan ng mga eksperto na mapuspos ng lakas na ipinakita ni Dr. Wally at Dr. Carlos. Mula sa craniotomy hanggang sa operasyon, ang bawat galaw nila ay pino hanggang sa sukdulan, at ang bawat galaw ay mabilis at maayos, nang walang anumang kalituhan. Halos sa loob ng ilang maikling minuto, ganap nilang nakalimutan ang kanilang paunang pag-aalala, nakalimutan ang tagumpay o kabiguan ng operasyon, at ibinuhos ang kanilang sarili sa kanilang operasyon. Inaasahan nilang lahat na maaari nilang sakupin ang pambihirang pagkakataong ito. Sa panahon ng operasyon ng dalawa sa kanila, natutunan nila ang higit pang nutrisyon. Ang tingin ni Dr. Allison Zhao ay nakatuon din sa operasyon sa operating room. Pinili niyang tumuon sa operasyon na palagi niyang gusto, at ang larangan ng pananaliksik ay katulad sa kanya. Bihira na pahalagahan na personal na ginawa ni Dr. Wally ang operasyon sa gayong kalapit na distansya. Ang kanyang tingin ay lubhang nakatuon, at nag-aatubili siyang kurap ang kanyang mga mata, na nagnanais na isulat ang bawat detalye at paggalaw ni Dr. Wally. Lumalabas na maaaring gawin ang operasyon. Lumalabas na maaaring magpatuloy ang kutsilyo ng ganito. Lumalabas na maaaring hawakan ang mga arterya at daluyan ng dugo sa ganitong paraan. Sa proseso ng pagpapahalaga, naramdaman lamang ni Dr. Allison Zhao na ang kanyang puso ay patuloy na nahahawakan, at nakaramdam siya ng maraming kaliwanagan para sa maraming problema na hindi niya naisip dati o nakakagulo sa kanya. Ang iba pang mga eksperto ay kumuha rin ng nutrisyon mula sa mga operasyon na kanilang hinangaan, na nagbibigay liwanag sa mga lugar na hindi naisip dati, at mga lugar na hindi perpekto dati. Nakatitig din si Brian Ye sa operasyon ni Dr. Wally at Charles. Bagamat nagsalita si Charles ng napakataas tungkol sa operasyon ni Renato Huang, at pinuri siya ng maraming eksperto halos sa langit nitong mga araw na ito, palagi siyang napakatahimik sa kanyang puso upang malaman na siya sa katunayan, hindi kinakailangang kasing ganda ng kanilang ipinagmamalaki. Mayroon pa ring mahabang daan na tatahakin sa landas ng medisina. At ang mga operasyon ng mga nangungunang eksperto tulad ni Gregor at Charles ay walang alinlangan na isang malaking sustansya para sa kanya. Iba lamang ito sa iba pang mga eksperto na nakatitig sa isang operating room.
Ang kanyang atensyon ay inilipat sa pagitan ng dalawang operating room paminsan-minsan, hindi dahil kaya niyang gawin ang dalawang bagay ng sabay, ngunit dahil ang kanyang pinag-aalala ay hindi si Dr. Wally at Charles at ang dalawa sa mga detalye ng proseso ng operasyon. Para sa mga detalyeng iyon, mayroon siyang napakayamang karanasan. Bilang karagdagan sa ilang partikular na kawili-wiling detalyadong kasanayan sa paghawak, bibigyang pansin at matutunan ito ni Brian Ye, ngunit mas binibigyang pansin niya ang pangkalahatang pag-iisip na ipinapakita ng dalawa sa panahon ng operasyon, pati na rin ang ilang hindi inaasahang abnormal na sitwasyon sa panahon ng operasyon. Pagproseso at mga solusyon. Para kay Brian Ye, ito ang pinakamagaling na bahagi ng 2 taong ito na dapat niyang matutunan. Sa ilalim ng prestihiyosong reputasyon, walang pakinabang. Habang umuusad ang operasyon, hindi maiwasan ni Brian Ye na humanga sa dalawa ng higit pa at higit pa. Hindi na kailangang sabihin kay Dr. Wally. Ang matandang lalaking ito ay talagang isang multo, at ang kanyang mga ideya sa operasyon ay talagang kahanga-hanga, at higit pa. Nagulat si Brian Ye na si Charles, ang mga surgical na kaisipan ng Dean ng Neurosurgery, at ang makapangyarihang kakayahang humawak ng mga abnormal na kondisyon na ipinakita sa panahon ng operasyon, ay nagbigay kay Brian Ye ng isang malaking inspirasyon. Magkakaroon ng mga abnormalidad sa panahon ng operasyon na siyang pinakamaraming pagsubok sa kasanayan ng siruhano. Sa pananaw ni Brian Ye, si Charles, isang world-class na eksperto na may mahabang kasaysayan, ay tiyak na makakakuha ng perpektong marka sa operasyong ito. Ito ay tiyak na isang operasyon na maaaring itala bilang isang aklat-aralin. Patuloy kong sinusuri ang ilang mga detalye ni Charles sa panahon ng operasyon sa kanyang isipan. Habang mas iniisip ito ni Brian Ye, mas humahanga siya, mas nagulat, at mas naramdaman niya na siya ay nasa neurosurgery. Hindi, sa lahat ng mga operasyon sa Kurohiko, kailangan niyang pumunta. Ang daan ay malayo pa rin. Sina Charles at Dr. Wally ay kumakatawan sa pinakamataas na antas sa larangan ng neurosurgery, at ang lakas ng mga nangungunang eksperto sa mundo sa iba pang mga larangan ay dapat na pantay na makapangyarihan. Mayroon siyang mahabang daan na tatahakin sa daan patungo sa super doktor. Kamangha-mangha iyon. Talagang nararapat na maging nangungunang antas sa mundo. Napakagaling ni Dr. Wally. Mas makapangyarihan pa si Dean Carlos. Akala ko baka nabigo ang operasyon ng ilang beses kanina. Hindi ko inaasahan na malulutas ni Dean Carlos ang lahat. Habang binababa ang mga operating light ng dalawa nina Dr. Wally at Charles na nagdedeklara ng pagtatapos ng operasyon, sa wakas ay nakabawi ang mga eksperto mula sa malaking pagkabigla na dinala ng dalawa, at hindi nila maiwasang bumaling ng nasa sabik isa-isa. Nagsimulang magsalita ang mga tao. Kahit na ang dalawang eksperto, sina Professor Harlem Chen at Dr. Margie Gao, ay hindi maiwasang bumaling at magkatinginan. Sa mga mata ng bawat isa, nakita ng dalawa ang isang mapait na ngiti. Ang pampublikong operasyon na isinagawa ng mga eksperto na ito sa Wellington Hospital ay tunay na nagpagulat sa mga puso ng dalawang nangungunang eksperto na ito sa China, na nagparamdam sa kanila ng napakalaking presyon at napagtanto ang malaking agwat sa pagitan nila at ng nangungunang antas sa mundo. Hindi na kailangang sabihin, sina Dr. Wally at Charles pareho, ang mga kilalang eksperto sa neurosurgery ay hindi nalalampasan. Ang parehong surgical plan at ang pamamaraan ay halos perpekto. Kahit na ang mga batang eksperto ay nagparamdam sa kanila ng isang malaking agwat. Nararamdaman nila mula sa pagkuha ng paggawa ng pelikula ng pasyente at iba't ibang mga medikal na record, hanggang sa pagbabalangkas ng surgical plan, hanggang sa paghawak ng mga abnormal na sitwasyon sa panahon ng operasyon. Ano ang lakas ng mga nangungunang ospital sa mundo? Mahaba at mahaba ang daan. Ang parehong buntong hininga ay isinilang sa mga puso ng pareho sa kanila, at naramdaman nilang pareho ang presyon sa kanilang mga balikat. Napagtanto nilang lahat na mahaba pa ang daan para makapasok ang larangan ng neurosurgery ng Chinese nation sa mga nangungunang ranggo sa mundo. Ang mukha ni Dr. Allison Zhao ay mayroon ding bahid ng pananabik na hindi mailalarawan. Ang operasyon ni Dr. Wally ngayon ay talagang kahanga-hanga, at nagdala ito sa kanya ng malaking pagkabigla at mga pakinabang. Tiningnan niya si Brian Ye nang hindi sinasadya, at nang makita niya ang mga mata ni Brian Ye na kumikislap sa diwa ng pakikipaglaban, biglang kumalma ang kanyang pananabik. Ang dalawang halos perpektong video footage ni na Charles at Dr. Wally ay nagdulot ng malaking sensasyon nang i-post ang mga ito sa internet. Bawat surgeon na nanood ng dalawang video. Oo, lahat ng surgeon, hindi lamang mga doktor sa neurosurgery, ay hindi maiwasang bumulalas pagkatapos panoorin ang video, na humanga sa makapangyarihang kakayahan ng mga nangungunang operasyon sa Kurohiko ng dalawa nina Dr. Bell at Charles.
Bago ngayon, naisip ng maraming doktor sa China na ang mga nangungunang dayuhang eksperto ay talagang mahusay sa pagsulat ng mga papel at paggawa ng pananaliksik. Sa katunayan, ang kanilang mga surgical technique ay dapat nakatulad sa kanila. Lalo na ang ilan sa mga nangungunang clinician sa China, madalas nilang iniisip na ang lahat ay tao, at ang teknolohiya ay palaging may mga limitasyon. Nakarating na sila sa limitasyon na maaaring makamit. Ang tinatawag na mundo sa mga dayuhang bansa ang nangungunang antas, hindi dapat mas mahusay kaysa sa kanila. Ngunit ang dalawang operasyon ngayon sa pagitan nina Dr. Wally at Charles ay nagbigay sa kanila ng malaking dagok at napagtanto sa kanila ang tunay na antas ng mga nangungunang eksperto sa mundo. Hayaan silang mapagtanto na ang kanilang surgical technique ay malayo sa tinatawag na limitasyon. At habang ang mga operasyon nina Charles at Dr. Wally ay dumating sa isang perpektong pagtatapos, na may napakalaking pagkabigla at pagkabigla ng kanilang mga operasyon, ibinalik ng lahat ang kanilang mga mata kay Brian Ye muli. Dahil ang operasyon nina Charles at Dr. Wally ay nakakuha ng maraming atensyon, at dahil sa pag-iinit ng dalawa sa umaga, ang huling pampublikong operasyon ni Brian Ye na isasagawa sa hapon ay nakatanggap din ng higit na atensyon. Napakataas, ngayon ay mas mataas. Anong uri ng pasyente ang pipiliin ni Dr. Brian Ye para sa operasyon? Parehong pinili nina Dr. Bell at Dr. Charles ang gayong mahirap na operasyon. Bilang ang tanging doktor sa Chinese nation na nagsagawa ng isang bukas na operasyon, pipili kaya si Dr. Brian Ye ng isang mas mahirap na operasyon. Matagumpay bang makukumpleto ni Dr. Brian Ye ang pampublikong operasyon? Malalampasan kaya ng pagganap ni Dr. Brian Ye sina Dr. Charles at Dr. Wally. Kahit na hindi niya malampasan ang mga kilalang nangungunang eksperto sa mundo tulad nina Dr. Charles at Dr. Wally, malalampasan niya ang Wellington Hospital. Ang mga batang eksperto mula sa ang operasyon sa hapon ay hindi pa nagsisimula, at mayroon ng mainit na talakayan sa internet, at ang bawat tanong ay umiikot sa mga puso ng bawat tagahanga ni Brian Ye at sinumang nagmamalasakit kay Brian Ye. Sa itaas ng operating room, ang mga reporter na pinayagang pumasok sa panayam, pagkatapos kunin ang kanilang mga posisyon ng maaga, lahat ay nagsimulang sumali sa talakayan ng sunod-sunod. Alas 2 ng hapon, kalahating oras bago ang operasyon, nagpakita sa isang grupo ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital, kabilang ang dalawa na nagsagawa pa lamang ng operasyon ng higit sa 3 oras sa umaga at si Dean Carlos. Sa itaas ng operating room. Ito ang pinakakumpletong operasyon sa lahat ng pampublikong operasyon. Dumalo ang pangkat ng eksperto ng Wellington Hospital. Sa sandaling lumitaw ang pangkat ng eksperto mula sa Wellington Hospital, agad itong nagdulot ng sensasyon sa itaas ng operating room. Walang nag-isip na pahalagahan ng Wellington Hospital ang operasyon ni Brian Ye. Lalo na't nang makita nila na sina Charles at Dr. Wally ay may mga seryosong mukha, at ang kanilang mga mata ay puno ng mga inaasahan, mas nagulat ang kanilang mga puso. Gusto ng ilang reporter na kapanayaman ang mga eksperto sa Wellington Hospital, ngunit lahat sila ay tinanggihan ni Charles na may ngiti, na nagsasabi na pahahalagahan na nila ngayon ang operasyon ng seryoso at hindi tatanggapin ang panayam ni Renbao bago matapos ang operasyon, at hindi pa nila ito nakita ng personal dati. Ang pagpapatakbo ni Brian Ye, kaya hindi siya gagawa ng anumang irresponsibleng haka-haka. Bagamat hindi sila kinapanayam at hindi sila hiniling na magpahayag ng anumang opinyon, ang saloobin ni Dean Carlos at ang saloobin ng mga eksperto sa Wellington Hospital ay sagot na mismo. Pinahahalagahan nilang lahat ang operasyon ni Brian Ye at inaasahan ito. At ito ay ang ibang mga doktor sa China ay hindi pa nakatanggap ng paggalang at karangalan. Pumasok si Director Julio Feng, Manuel Zhao at iba pa sa observation room sa itaas ng operating room at nakita sina Charles at iba pang eksperto mula sa Wellington Hospital na naghihintay ng buong puwersa. Hindi nila maiwasang makaramdam ng pagkabigla. Pagkatapos ng pagkabigla, hindi maiwasan ang kanilang mga puso na magbunga ng isang bahid ng dignidad. Pinahahalagahan ng mga eksperto sa Wellington Hospital ang operasyon ni Brian Ye. Ito ay isang karangalan kay Brian Ye, ngunit ito rin ay isang presyon. Sa orihinal, ito ay isang ordinaryong pampublikong operasyon, ngunit ang mga aksyon at saloobin ng mga eksperto na ito sa Wellington Hospital ay madaling magdulot ng ilang tao na labis na bigyang kahulugan. Kung may mali si Brian Ye sa panahon ng operasyon, ang mga kahihinatnan na kanyang pagdurusa ay magiging napakaseryoso rin. Mula sa kanilang mga puso, ayaw nilang pasanin ni Brian Ye ang gayong mabigat na presyon, dahil naramdaman nila na ang presyon ni Brian Ye ay sapat na malaki. Una sa lahat, si Brian Ye ay ang pagkakakilanlan ni Dr. Y. Ang mga inaasahan ng lahat sa kanya ay naging mas mataas. Pangalawa, ang ilang operasyon na isinagawa ng mga eksperto sa Wellington Hospital ay matagumpay na nakumpleto.
Ano ang mangyayari kung si Brian Ye, ang tanging doktor ng Chinese nation, at ang tanging pampublikong operasyon ay hindi matagumpay na makumplito? Mag-isip gamit ang iyong asno at alamin ang sagot. Sa oras na iyon, magkakaroon ng maraming tao na aatake kay Brian Ye, na nagsasabi na nawala kay Brian Ye ang mukha ng Chinese nation o isang bagay. Napagtanto rin ni na Professor Harlem Chen at iba pa na mas nag-aalala kay Brian Ye ang pagkaseryoso ng problema, at naging seryoso ang kanilang kalooban. At nang ang direktor na sina Julio Feng, Manuel Zhao, at ang mga eksperto mula sa Chinese nation ay mukhang tame time at nag-aalala tungkol sa kung matagumpay na makukumpleto ang operasyon ni Brian Ye, sa wakas ay naipasa sa kanila ang impormasyon ng operasyon ni Brian Ye. Nasa kamay. Diyos ko, talagang pinili ni Dr. Brian Ye ito. Sa sandaling makita nila ang impormasyon ng pasyente sa kanilang mga kamay, biglang nagbago ang mga ekspresyon ng mga eksperto sa Chinese nation, at direktang bumulalas ang batang eksperto sa neurosurgery. Ang pasyente na pinili ni Brian Ye ay isa ring pasyente na may tumor, at ito ang pinakamahirap na pasyente sa lahat ng pasyente na may tumor sa utak sa buong Beijing 3rd Hospital. Ang tumor ng pasyenteng ito ay hindi lamang nakapasok sa ikatlong yugto, ngunit ang lokasyon ay napakahirap. Napapaligiran ito ng mga daluyan ng dugo at nerbiyos. Halos lahat ng mga eksperto na nakakita sa data ng pasyente ay tinukoy na ang pasyenteng ito ay maaari lamang gamutin ng konserbatibo, at pagkatapos ay naghintay. Utak na patay. Kahit sina Charles at Dr. Wally ay kinailangan na umiling at sumuko pagkatapos basahin ng mabuti ang impormasyon ng pasyente. Ngunit ngayon talagang pinili ni Brian Ye ang pasyenteng ito. Baliw na ba siya? Dr. Manuel, anong nangyayari? Matapos maunawaan ng tame time ang sitwasyon ng pasyente, naramdaman lamang ni Director Julio Feng na huminga siya ng hangin, at tiningnan si Manuel Zhao ng husto. Hindi ko alam. Hindi ito pinili ni Dr. Brian Ye dati. Bakit biglang pinili ito? Hindi sinasadyang nagpakita ng naguguluhan na tingin ang mukha ni Manuel Zhao, at pagkatapos ay bigla niyang napagtanto ang isang bagay, biglang itinaas ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bakas ng kulay escarlate na dugo at nakatitig sa operating room, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Nagngalit siya ng kanyang mga ngipin, Dr. Zhang, ang bastardo na iyon, napakagaling niya kay Dr. Brian Ye. Maaaring itago ng sinuman ang pansamantalang pagbabago ng mga pasyente, ngunit ang isang tao ay ganap na walang kakayahang itago ito, iyon ay si Dr. Zhang, ang anesthetista na namamahala sa operasyon, dahil kahit anong operasyon ang piliin, dapat makuha ang pahintulot ng anesthesia at dapat gawin ang anesthesia ng maaga. Paghahanda bago ang operasyon. Ngayon, si Brian Ye ang namamahala sa anesthesia, at iyon ay si Dr. Zhang, na may pinakamalawak na karanasan sa teknolohiya ng anesthesia sa 3rd Northern Suburb Hospital. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Manuel Zhao, kaagad na nalaman ng lahat ng eksperto sa Chinese nation na ang pasyente ni Brian Ye ay hindi pinili ni Manuel Zhao, ngunit pansamantala ni Brian Ye. Sinulyapan ng lahat ang impormasyon sa kanilang mga kamay nang hindi sinasadya, at pagkatapos ay sa direksyon ng operating room. Hindi nila maiwasang iling ang kanilang mga ulo ng palihim, at nagpakawala ng buntong hininga sa kanilang mga puso. Naramdaman nilang lahat na masyadong nag-uudyok si Brian Ye, at ang pagpili na ito ay talagang hindi matalino. Ngunit alam din ng lahat na ito ang katapusan ng bagay, at ang mga pasyente ay ipinadala sa operating room, at tiyak na imposibleng baguhin ang mga ito. Hoy, sinabi mo na masyadong nag-uudyok si Dr. Brian Ye. Tiningnan ni Professor Harlem Chen na walang magawa si Dr. Margie Gao sa tabi niya, na may mabigat na ekspresyon sa kanyang mga mata. Masyado pang bata. Ang mukha ni Dr. Margie Gao ay nagpakita rin ng bakas ng pag-aalala. Bagamat sinabi ng parehong partido na ito ay isang ordinaryong pampublikong operasyon at walang anumang espesyal na kahulugan, pagkatapos ng lahat, si Brian Ye ang tanging isa sa China na nagsagawa ng pampublikong operasyon. Kung mabaigo si Brian Ye, maaapektuhan nito ang China hanggang sa isang lawak. Dito, at ang pinakamahalagang bagay ay ang sariling reputasyon ni Brian Ye. Nahirapan na si Brian Ye ngayon. Nagsimula pa lang siya ng maganda. Mayroon siyang magandang reputasyon sa neurosurgery. Nasa panahon na kung kailan pinakamataas ang kanyang puso. Ito ang pinakamataas na oras. Kung mabaigo ang operasyon ngayon, ang dagok kay Brian Ye ay walang alinlangan na magiging malaki. Kung hindi ito kayang tiisin ni Brian Ye noon. Nakakita na sila ng napakaraming karakter na parang Chanzhou, dahil hindi kayang tiisin ng pagmamalaki ng kanilang mga puso ang mga pag-urong at dagok, at sa wakas ay bumagsak sila. Bilang mga senior sa neurosurgery, gusto talaga nila si Brian Ye, at talagang umaasa sila kay Brian Ye. Ayaw talaga nila ng anumang sorpresa sa paglaki ni Brian Ye.
Ang lalaking ito, talagang pinili niya ang operasyong ito, baliw na ba siya? Ang lalaking ito ay talagang baliw, ang taong ito ay hindi nailigtas, iniisip ba niya na siya ay Diyos? Nang makita ang pagpili ni Brian Ye, ang mga eksperto sa Wellington Hospital ay nagpakita rin ng hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Maraming tao ang nag-isip na malabo ang kanilang mga mata at nagkamali sila. Hindi nila alam hanggang pagkatapos basahin ito ng ilang beses. Walang pagkakamali, sa sandali ng katiyakan, hindi nila maiwasang bumulalas. Ang impormasyon ng pasyente, bilang isang alternatibo, ay alam at binasa nilang lahat ng mabuti. Pamilyar silang lahat sa sitwasyon ng pasyente. Ha! Napakayabang ng batang ito. Tinitigan ni Dr. Wally ang impormasyon sa kanyang kamay sa loob ng ilang panahon, at pagkatapos kumpirmahin na ito ay tama, nagpakawala siya ng isang malamig na impit mula sa kanyang mga butas ng ilong, at isang bahid ng galit na nag-uudyok ay ipinahayag sa kanyang mga mata patungo sa operating room. Sa nakalipas na 2 araw, ang kanyang puso ay puno ng lahat ng uri ng hindi kasiyahan kay Brian Ye. Unang iminungkahi ni Brian Ye ang isang teorya na hindi niya naisip dati. Matapos mahigpit na maakit ang kanyang interes, ayaw niyang makipaglaban sa kanya. Ang kanyang mas tiyak na pananaliksik at pagsasalaysay, gaano man siya kapanabik, gaano man niya sinubukan ang kanyang makakaya, ay ayaw niyang talakayin sa kanya, na nagpahirap sa kanya. Kaagad pagkatapos, hindi maipaliwanag na naging misteryosong Dr. Y si Brian Ye, na nagpahiya sa kanya sa harap ni na Charles at ng iba pa. Dahil hindi siya nakilahok sa academic exchange seminar noong araw na iyon, hindi narinig ang account ni Brian Ye sa lugar, at hindi niya ito nalaman sa pamamagitan ng balita o iba pang mga channel. Nang marinig niya na bumalik si Charles at sinabi sa kanya na si Brian Ye ay si Dr. Y, naisip ko pa rin na nakikipagbiruan sa kanya sina Charles at ang iba pa. Nakipagtalo rin siya kay Charles sa loob ng mahabang panahon, at sa wakas ng direktang inilagay ni na Charles at ng iba pa ang video sa harap niya, natigilan siya. Bagamat sinabi ng dahilan sa kanya na hindi maaaring sisihin si Brian Ye para dito, hinulaan niya mismo si Brian Ye ng may lumang mga mata at sentido komun, ngunit sa kanyang puso ay nakaramdam pa rin siya ng sama ng loob kay Brian Ye at naramdaman na si Brian Ye ang nagpahiya sa kanya. Pumunta siya para panoorin ang operasyon ni Brian Ye ngayon, upang tiyakin lamang sa kanyang sariling mga mata kung talagang napakalinaw si Brian Ye, at sa loob lamang ng ilang taon, nagsanay siya ng operasyon sa gayong mataas na antas, maging sila ang pinakamahalagang dahilan para sa pagsang-ayon sa pagkakaroon ng gayong pampublikong operasyon ay gusto niyang makita ang operasyon ni Brian Ye. Kung hindi, matagal na siyang lumipad pabalik sa Wellington Hospital at lumipad pabalik sa kanyang research room. Kahit na hindi siya lumipad pabalik sa Wellington Hospital, hindi na siya pupunta. Puno na siya ngayon ng teorya na iminungkahi ni Brian Ye. Walang oras na masasayang sa iba pang mga kalabisan na bagay. Bilang resulta, hindi niya inaasahan na makita si Brian Ye na nang-ahas na pumili ng isang pasyente na hindi niya nang-ahas na piliin para sa operasyon, at biglang nakaramdam ng sama ng loob si Dr. Wally. Humph! Ang batang ito, talagang isipin na ang kanyang surgical technique ay laban sa langit. Sinabi ni Mo na hindi niya alam kung ito ay talagang antas ng operasyon ni Dr. Y sa loob lamang ng ilang taon. Kahit na talagang laban siya sa langit, na umaabot sa antas ni Dr. Y, ang operasyon ng pasyenteng ito ay imposible. Malamig na humilik si Dr. Wally sa kanyang puso. Kawili-wili, talagang kawili-wili. Natigilan din si Charles sa loob ng ilang sandali bago siya nakabalik sa kanyang sarili. Tiningnan niya ang operating room sa ibaba, at ang tingin sa kanyang mga mata ay naging mas kawili-wili. Hindi sila nang ahas na piliin ang pasyenteng ito kaninang umaga, ngunit pansamantalang binago si Yeshu sa pasyenteng ito. Ano ang ibig sabihin nito? Ipakita sa kanila ang kanyang lakas. Ipakita sa kanila ang antas ng operasyon ng mga doktor ng Huoxie. Anong isang malakas na binata? Gayunpaman, maaari ba niyang kumpletuhin ang operasyong ito? Sulit bang kunin ang gayong malaking panganib para sa mahirap kaya tinatawag na pambansang pagmamalaki? Binata, hayaan mo akong tingnan ng mas malapitan ang iyong lakas ngayon, sana ay hindi mo ako masyadong biguan. Umiling si Charles, na may mahinang ngiti sa sulok ng kanyang bibig na nakatingin sa operating room, naghihintay para sa pagsisimula ng operasyon. Oh my God, talagang pinili ni Dr. Brian Ye ang gayong mahirap na operasyon. Ang kahirapan ng operasyong ito ay mas malaki pa kaysa sa operasyon na isinagawa ni na Dr. Wally at Charles sa umaga. Ito ay isang imposibleng operasyon. Naapektuhan ng tumor ang 3 nerve line. Pinili ni Dr. Brian Ye ang pasyenteng ito. Masyado siyang hindi matalino. Talagang hindi matalino dahil sa umaga, ang 2 eksperto, Charles at Dr. Bell, ay naglagay ng labis na presyon sa kanya. O sinira niya ito.
Matapos gawin ang pagpili ni Brian Ye, ang mga doktor na sumunod ng malapit sa pampublikong operasyon ni Brian Ye sa internet ay agad na kumuulo. Ang bawat dalubhasang doktor ay bumulalas at bumaantong hininga, at naramdaman ng bawat eksperto na ang pagpili ni Brian Ye ay talagang nag-udyok. Ang mga eksperto na umaasa sa operasyon ni Brian Ye, pagkatapos makita ang impormasyon ng pasyente, ay naramdaman na walang dapat asahan dahil ito ay isang nakatakdang pagkabigo. Operasyon. Matapos gawin ng mga eksperto na ito ang interpretasyon, ang mga ordinaryong netizen na hindi nakakaunawa sa impormasyon at hindi nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng pinili ng pasyente na si Brian Ye ay nagulat. Sinusubukan ni Dr. Brian Ye na kumita ng mukha para sa ating bansa ng China. Siya ang tanging operasyon sa ating bansa ng China. Ayaw niyang maliitin ng mga eksperto sa Wellington Hospital. Sa tingin ko kaya, ano man ang kalalabasan ng operasyong ito, sinusuportahan ko si Dr. Brian Ye. Sa lakas ng loob ni Dr. Brian Ye na gumawa ng gayong pagpili, si Dr. Brian Ye ay isang mahusay. Pagkatapos ng pagkabigla, naramdaman ng maraming die-hard fans na hindi masyadong matalino ang pagpili ni Brian Ye, ngunit sinuportahan pa rin nila si Brian Ye. Naramdaman nila na ang pagpili ni Brian Ye ay upang ipaglaban ang mga mamamayang Chino, at ayaw nilang hatulan si Dr. Hua Xia. Hindi nakipagkasundo si Dr. Brian Ye. Sinasabi ng lahat na hindi na iligtas ang pasyenteng ito, ngunit gusto lang niyang subukan at makipaglaban kay Haring Yama. Oo, isinasagawa ni Dr. Brian Ye ang kanyang sinabi noong araw na iyon. Hindi niya gusto ang kamatayan. Gusto niyang iligtas itong muli. Hindi natatakot sa mga hamon, paghihirap at pagkabigo, ito ang gusto namin. Hinahangaan si Dr. Brian Ye. Mayroon ding ilang die-hard fans na nakadarama na si Brian Ye ay hindi lamang para sa mukha ng Hua Xia, kundi pati na rin para sa kanyang pagpupursige sa buhay, at upang makipaglaban sa Diyos. Ito ay gumagamit ng mga praktikal na aksyon upang isagawa ang kanyang sinabi noong araw na iyon. Siyempre, maraming tao ang nagbubuhos ng malamig na tubig, lalo na sa pagkakataong ito kapag hindi lahat ng mga eksperto ay optimistiko, at iniisip nilang lahat na ang operasyong ito ay isang ganap na walang pag-asang operasyon. Sa tingin ko hindi siya sapat na malakas at nag-aalala tungkol sa pagkabigo, kaya sadyang pinili niya ang gayong walang pag-asang pasyente upang gawin ito. Pero hindi ba? Naghahanap siya ng paraan para sa kanyang sarili. Kapag nabigo ang operasyon, magkakaroon ng dahilan, at masasabing ito ay isang imposibleng operasyon. Ang ilang mga tao na palaging nagagalit kay Brian Ye, ay nakatitig kay Brian Ye, na iniisip ang tungkol sa paghahanap ng mga problema ni Brian Ye, sa pagkakataong ito ay sa wakas ay nakahanap sila ng pagkakataon at nagsimulang magbuhos ng malamig na tubig sa internet, at naging itim si Brian Ye. Ang paninirang puri ng mga taong ito sa mga pahayag ni Brian Ye ay natural na nakatagpo ng malakas na protesta mula sa mga tapat na tagahanga ni Brian Ye, kaya nag-away at nagmura si Xu Wangyi ng direkta sa internet. At noong nag-aalala ang mga eksperto na talagang nagmamalasakit kay Brian Ye tungkol kay Brian Ye, at nang nagtatalo ang mga netizen sa internet tungkol kay Brian Ye, sa wakas ay pumasok si Brian Ye sa operating room at pumasok. Sa paningin ng lahat, sa pagtingin kay Brian Ye na nakasuot ng surgical gown, sa itaas ng operating room, ang mga eksperto sa Wellington Hospital ay may panunuya. Ang mga hindi umaasa sa sarili, kailangan naming makita kung gaano ka kahusay, at nang ahas kang pumili ng gayong pasyente. Pagkatapos makita ang lakas ni Brian Ye sa pamamagitan ng mga araw na ito ng pagsasama, iginalang pa rin nila si Brian Ye, isang gwapong batang doktor mula sa China, ngunit ang pagpili ni Brian Ye ngayon ay direktang nagpagalit sa kanila. Hindi lamang dahil naramdaman nilang napukaw sila, kundi dahil din sa pagpili ni Brian Ye ay nakaapekto sa kanilang mga pagpapahalaga. Sa kanilang pananaw, ang pasyenteng iyon ay hindi dapat itulak muli sa operating table sa gayong sitwasyon, at hindi dapat magpanganib. Naramdaman nila na pinili ni Brian Ye na hayaan ang pasyente na kumuha ng malaking panganib dahil gusto niyang ipakita ang kanyang lakas o iba pang aspeto ng pansariling interes, at dahil sa kanyang kaabangan. Kung hindi makukumpleto ang operasyon at gumaling ang pasyente, kung mapapatay ang pasyente, tiyak na hindi ka namin palalampasan. Gaano man kaprotektahan ng China, tiyak na isusumpa ka namin sa internasyonal. Tahimik na humilik ang mga eksperto sa Wellington Hospital sa kanilang mga puso. Ang tahanan ni Cheng Goliang sa hilagang suburb. Si Cheng Goliang, na itim si Brian Ye, na nag-post lamang ng higit sa 100 post sa internet, ay tumingin sa screen ng TV na may kaunting mapait na panunuya. Kung hindi ka mamamatay, hindi ka mamamatay. Hindi ko talaga naisip na ikaw, na ang apelyido ay Ye, ay magagawa ito tulad nito. Ang operasyong ito ay mas mahirap kaysa sa nauna.
Maaari itong tawaging isang ganap na operasyon sa kamatayan, isa lamang sa 1,000. Ang mga hindi inaasahang pagkakataon ay maaaring magtagumpay. Hindi ako naniniwala na maaari kang magtagumpay. Ang labis na karangalan ay talagang madaling mahilo. Ang apelyido na Ye ay mukhang medyo matatag, at tila nahilo rin siya sa mataas na prestihiyo nitong mga araw na ito. Humph! Ngunit ito ay mabuti. Sa ganitong paraan mayroon akong pagkakataon na makita siyang bumagsak sa kamatayan. Habang mas mataas ang kanyang pag-akyat, mas miserable siyang babagsak. Ang apelyido ay Ye, sa pagkakataong ito, sa tingin ko ay mamamatay ka ng napakasama. Tinitigan ni Cheng Goliang si Brian Ye, kinuyam ang kanyang mga kamao, at nanunuya sa kanyang puso. Haha, ito ay isang kaloob ng Diyos. Hindi ko inaasahan na ang apelyidong Ye ay gagawa ng gayong nakakalokong pagpili sa huling sandali at pipiliin ang gayong operasyon. Ito ay ganap na dalisay. Sampain mo. Ang ilang mga reporter na palaging nagtataglay ng sama ng loob kay Brian Ye, na iniisip ang tungkol sa pag-uulat sa iskandalo ni Brian Ye, ngunit hindi nakahanap ng anumang pagkakataon nitong mga araw na ito, na iniisip na walang pagkakataon, at sumuko na sa kanilang mga puso, lahat ay hindi maiwasang sa sandaling ito. Isa-isa silang tumawa ng malakas sa kanilang mga puso, na nararamdaman ang pakiramdam ng isang malaking pay mula sa langit. Hanggat nabigo si Brian Ye na kumpletuhin ang operasyon, patay na siya. Sa oras na iyon, maaari kang magsulat ng maraming artikulo, kasama ang pagkakakilanlan ng kanyang Dr. Y, na maaaring pagtalunan muli. At kung ang pasyenteng ito ay may anumang aksidente sa panahon ng operasyon, kung mayroong isang aksidente, kung gayon siya ay ganap na patay. Ang mga reporter, isa-isa, ay nagsimula ng magplano sa kanilang mga puso kung paano magsulat ng mga artikulo pagkatapos mabaigo si Brian Ye, at kung paano hayaan si Brian Ye na tikman ang pakiramdam ng pagpunta mula sa langit hanggang sa impyerno ng sunod-sunod. Sa kanilang opinyon, ang pagkabigo ni Brian Ye ay isang tapos na. Ang tanging bagay na nananatiling hindi tiyak ay ang lawak kung saan nabigo at namatay si Brian Ye. Bagamat hindi nila nauunawaan ang mga kasanayang medikal at ang kahirapan ng partikular na operasyon, ang mga salita ng mga eksperto ay malinaw doon. Ang time na ekspresyon ng mga eksperto sa screen at sa lens ay naroon, ang world-class na mga ospital sa Wellington. Ang mga ekspresyon at salita ng mga eksperto ay naruroon din. Makukumpleto ba ni Brian Ye ang isang operasyon na iniisip ng napakaraming tao na imposible, at na si Dr. Gregor ay natatakot na subukan? Akala ba niya na isa talaga siyang henyo na doktor? Handa na ba kayong lahat? Sa operating room, kalmadong sinulyapan ni Brian Ye ang mga tao sa kanyang paligid. Ang mga taong ito ang pangkat na sasama sa kanya upang isagawa ang operasyong ito. Sa operasyong ito, ang mga miyembro ng pangkat na pinili ni Brian Ye ay karaniwang ang mga nasangkot sa huling operasyon ni Renato Huang, kabilang sina Dr. Alison Zhao, anesthetist na si Dr. Zhang at iba pa. Handa na. Bagamat hindi sinuportahan ng lahat ang pagpili ni Brian Ye sa kanilang mga puso, naramdaman ng lahat na ang pagpili ni Brian Ye ay masyadong nag-uudyok at hindi makatwiran, ngunit ngayon ay nakapasok na sila sa operating room. Alam ito ng lahat. Pag-usapan natin ngayon. Wala nang katuturan. Ang magagawa nila ngayon ay ang gawin ang kanilang makakaya upang makipagtulungan kay Brian Ye sa panahon ng operasyon. Tungkol sa iba, hayaan na ang Diyos ang bahala. Dr. Zhang. Walang problema sa iyo, tama ba? Tiningnan ni Brian Ye ang anesthetist na si Dr. Zhang na may ilang pagkaseryoso. Bilang isang doktor na nagsagawa ng hindi mabilang na operasyon at may napakayamang klinikal na karanasan, alam na alam niya ang kahalagahan ng isang anesthetist sa operating room. Maraming ordinaryong tao, maging ang ilang clinician na nakikibahagi sa medikal na paggamot, ang nakakakita lamang sa punong surgeon. Ang kahalagahan ng doktor ay napabayan ang kahalagahan ng anesthesia, ngunit sa katunayan ito ay lubhang mali. Kung ihahambing mo ang surgical team sa isang banda, ang anesthetist ay madalas na konduktor na may hawak ng baton. Sa panahon ng operasyon, ang anesthetist ay hindi lamang responsable para sa pagbili ng oras para sa master surgeon, ngunit din para sa pagsubaybay sa mga vital sign ng pasyente anumang oras upang kontrolin ang ritmo ng operasyon. Para sa ilang espesyal na siruhano tulad ni Brian Ye, ang anesthesia ay masasabing pinakamahalaga at pinakamahalaga, dahil tiwala siya na hahawakan niya ang iba pang mga link, kabilang ang ilan sa mga katulong, ngunit ang bahagi ng anesthesia hindi niya ito makokontrol. Gaano man siya kabilis, gaano man siya kalakas, walang paraan na magiging dalawang tao siya ng mag-isa. Susubukan ko ang aking makakaya. Tumango ng masigla si Dr. Zhang. Tumango si Brian Ye at tiningnan muli si Dr. Alison Zhao.
Matapos makita si Dr. Allison Zhao na tumango, nakahinga siya ng maluwag, at same time na inihayag na itinaas niya ang operating lamp na nagpapahayag, nagsisimula ang operasyon. Pinapanood ang operating lamp na umilo. Sa itaas ng operating room, lumaki rin ang mga mata ng mga taong iyon. Ito ang unang operasyon ni Brian Ye pagkatapos aminin ang pagkakakilanlan ni Dr. Y. Gusto malaman ng lahat kung ano ang antas ng operasyon ni Brian Ye at kung paano ito. Gusto nilang lahat na makita si Brian Ye, ang maalamat na si Dr. Y, mayroon bang gayong Diyos sa alamat. Mayroon ding maraming tao na gustong tukuyin sa kanilang mga puso kung si Brian Ye ay talagang si Dr. Y. Kahit na ang mga eksperto tulad ni Professor Harlem Chen na walang alinlangan tungkol sa pagkakakilanlan ni Brian Ye ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkamausisa sa kanilang mga puso. Tulad ng para kina Manuel Zhao at iba pa, mas mausisa pa sila. Sa katunayan, hanggang ngayon, hindi pa rin nila mailarawan ang hitsura ni Brian Ye. Ang banayad na batang doktor ay ang Dr. Y na may napakahusay na operasyon, na hindi makapag-overlap sa mga imahe ng dalawa. Sa sandaling ito, ang pag-uusisa sa kanilang mga puso ay pansamantalang natalo pa ang kanilang panloob na pag-igting, dignidad at pag-aalala. Tulad ni Manuel Zhao at iba pa, maraming kaibigan na nakakakilala kay Brian Ye, tulad ni Dr. Winston Liu at iba pa, at ang mga kasamahan ni Brian Ye sa Department of Respiratory Medicine. Nakatitig din sa operating room ang mga eksperto sa Wellington Hospital na dilat ang kanilang mga mata, at pansamantalang natalo ng kanilang pag-usisa ang kanilang hindi kasiyahan kay Brian Ye. At habang nanunood ang mga mata ng lahat, sinimulan ni Brian Ye na gamitin ang kanyang espada. Craniotomy. Ang mga paggalaw ni Brian Ye ay walang anumang pagwawalang kilos, ang lahat ay nakumpleto sa isang napakaikling panahon, maging ito ay ang operasyon ng mga instrumentong iyon o ang mga hakbang ng operasyon, tila para bang sila ay isinagawa ng hindi mabilang na beses. Ito talagang kamangha-mangha. Sa panunood lamang sa panimulang paggalaw ni Brian Ye, ang mga eksperto sa Wellington Hospital ay nakagawa na ng tunog ng paglanghap ng malamig na hangin sa loob ng ilang sandali, at ang kanilang mga mag-aaral ay mabilis na umuurong. Ang tinatawag na mga eksperto ay alam kung nasaan sila. Bagamat ito ay simula pa lamang, alam na nila na si Brian Ye ay tiyak na si Dr. Y. Ang mga kasanayang medikal ni Brian Ye ay talagang nalampasan na sila. Maliban sa nagmamaliit pa ring mukha ni Dr. Wally, kahit na ang mga mata ni Charles ay bahagyang lumiit, at ang kanyang tingin sa operating room ay naging mas seryoso. Hindi lamang nakita ng mga eksperto mula sa Wellington Hospital ang lakas ni Brian Ye, ngunit nagulat din ang mga eksperto mula sa Chinese nation sa maayos at halos matinding operasyon ni Brian Ye. Talagang kamangha-mangha. Nakarating na si Dr. Brian Ye sa antas na ito sa murang edad. Isa nga siyang henyo. Parehong nagpakawala ng bulala sa kanilang mga puso sina Professor Harlem Chen at Dr. Margie Gao. Tinanong nila ang kanilang sarili, sa hindi mabilang na karanasan na naipon nila sa buong buhay nila, hindi nila gagawin ang mas mahusay kaysa kay Brian Ye sa operating table sa sandaling ito. Ang mga paggalaw ni Brian Ye, kahit na hindi ito kasing ganda ng kina Gregor at Charles, ay tiyak na pareho. Sa sandaling ito, alam ng sino man na may kaunting propesyonal na kaalaman at pananaw na si Brian Ye ay si Dr. Y. Ito ay ganap na walang alinlangan. Awa. Sayang, bakit pinili ni Dr. Brian Ye ang pasyenteng ito? Habang nakakaramdam ng pagkabigla sa surgical technique ni Brian Ye, ang mga eksperto na iyon ay mas lalong nagsisisi para kay Brian Ye. Sa ipinakitang lakas ni Brian Ye, hanggat pumipili siya ng isang bahagyang hindi gaanong mahirap na operasyon, tiyak na magtatagumpay siya. Kahit na pumili siya ng isang operasyon na kasing hirap ng kina Dr. Wally at ang iba pa, maaaring hindi siya mabaigo na magtagumpay, at halos matatag ang tagumpay. Ngunit pinili niya ang gayong operasyon na karaniwang imposibleng magtagumpay. Maraming eksperto ang palihim na umiiling para kay Brian Ye, palihim na ikinalulungkot. Lahat din ng may ekspresyon ng pagsisisi sina Professor Harlem Chen at iba pa. Si Manuel Zhao, Director Julio Feng at ang iba pa ay napakasakit na halos tumigas ang mga kalamnan sa kanilang mga mukha. Itong si Brian Ye, bakit napakaginhawa, bakit hindi mo ito maiisip na ganito, gusto niyang pumili ng gayong operasyon para sa kanya. Napakagandang surgical technique, anong pagkakataon na ipakita, anong pagkakataon na maging sikat, anong pagkakataon na manalo ng hininga para sa North Suburb 3rd Hospital at sa medikal na propesyon ng China. Habang mas malakas ang ipinakita ni Brian Ye, mas naramdaman nila ang pagsisisi at pagsisisi sa kanilang mga puso, at mas naramdaman nila na napalampas ni Brian Ye ang isang pagkakataon. Pinagpasyahan nilang lahat sa kanilang mga puso. Paglingon mo, kailangan mong makipag-usap kay Brian Ye.
Pag-usapan natin, gampanan ng maayos ang gawaing ideolohikal ni Brian Ye. Kahit na ilang eksperto sa Wellington ang umiling para kay Brian Ye. Naramdaman nila na si Brian Ye ay may gayong mahusay na surgical technique, ngunit hindi matalino na gumawa ng gayong pagpili. Bagamat ipinakita ni Brian Ye ang kanyang napakahusay na mga kasanayan sa simula ng operasyon, walang sinuman mula sa Chinese Nation o Wellington ang nag-isip na maaaring magtagumpay ang operasyon ni Brian Ye. Ito ay isang libong. Ang operasyon na walang pagkakataon ay, sa isang kahulugan, isang mortal na operasyon. Paano kung ang mga kasanayang medikal ni Brian Ye ay napakahusay? Bukod sa pagdaragdag ng ilang buntong hininga, walang punto. Hindi binigyang pansin ni Brian Ye ang mga titig sa itaas ng operating room. Kung ito man ay mga titig ng paghanga o buntong hininga at pagsisisi, ganap niyang binaliwala ang mga ito. Sa sandaling itinaas niya ang operation lamp upang ipahayag ang pagsisimula ng operasyon, ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon sa operasyon. Ang tanging iniisip niya ay upang kumpletuhin ang operasyon at iligtas ang buhay ng pasyente. Alam ng lahat ng mga eksperto na mahirap ang operasyong ito. Alam din ni Brian Ye na mahirap ang operasyong ito, kaya alam ni Brian Ye na kailangan niyang maging mas nakatuon at harapin ito ng mas seryoso. Ang kanyang tingin ay matatag na nakatuon sa pasyente sa operating table, na nakatitig sa intracranial na sitwasyon ng pasyente. Bukod sa paminsan-minsang pakikipag-usap sa anesthetist na si Dr. Zhang at pagtuturo kay Dr. Allison Zhao na magsagawa ng ilang operasyon paminsan-minsan, wala siyang ginawang dagdag. Mga aksyon at salita. Mga daluyan ng dugo, nerbiyos. Mabilis na umiikot ang utak ni Brian Ye, at ang mga paggalaw ng kanyang mga kamay ay tumutugma sa kanyang mga paggalaw sa pinakamabilis na bilis. Alam niya na wala siyang gaanong oras at hindi optimistiko ang kondisyon ng pasyente. Kahit na sinubukan ni Dr. Zhang ang kanyang makakaya, hindi siya makakabili ng labis na oras, kaya dapat niyang kumpletuhin ang operasyon sa lalong madaling panahon. Ang nurse sa tabi niya ay naghahatid ng lahat ng uri ng mga tool paminsan-minsan. Sa orihinal, isang nurse lamang ang naghahatid ng mga tool, ngunit sa kalaunan ay naging 2 o 3, at kahit na ang katulong ay naging taong naghahatid ng mga tool. Orihinal nilang inaasahan na magkaroon ng pagkakataong tulungan si Brian Ye, ngunit sa huli, natagpuan nila na ang tanging bagay na maitutulong nila kay Brian Ye ay ang tulungan si Brian Ye na ibigay ang mga tool na kailangan ni Brian Ye ng mas mabilis. Nagsikap din si Dr. Allison Zhao na makipagtulungan sa operasyon ni Brian Ye sa simula, ngunit pagkatapos, sa wakas ay sumuko siya. Kung ito man ay kanyang enerhiya o konsentrasyon, o ang kanyang kasanayan sa operasyon, hindi siya makasabay. Brian Ye, ang kanyang operasyon ay naging pasanin lamang ni Brian Ye. Sa huli, ganap din siyang naging isang nurse, isang pangkalahatang katulong na tumulong kay Brian Ye na ihatid ang mga tool. Kapag kailangan ni Brian Ye ng isang bagay, tinawag niya si Brian Ye ng maaga, at pagkatapos ay naghanda ng maaga ang nurse at iba pang mga katulong. Diyos, ang ganitong uri ng bilis, ang ganitong uri ng operasyon ay talagang kamangha-mangha. Ito pa ba ay isang bilis na maaaring makamit ng mga tao? Tao pa ba siya? Habang umuusad ang oras ng operasyon at ang tuloy-tuloy na napakahusay na operasyon ni Brian Ye, ang mga eksperto sa Wellington at ang mga eksperto sa Chinese Nation ay patuloy na bumulala sa pagkabigla sa tuktok ng operating room. Ang teknik na ipinakita ni Brian Ye ay talagang kamangha-mangha, lalo na ang bilis ng kanyang operasyon, na lampas na sa abot ng mga tao. Gusto ba niyang makamit ang layunin na alisin ang tumor sa pamamagitan ng pinakamabilis na bilis at ang pinakamaliit na halaga ng pagdurugo? Sa panunood sa tuloy-tuloy na operasyon ni Brian Ye, sa panunood ng kanyang operasyon na nagiging mas mabilis at mas malalim at mas malalim, isang eksperto mula sa Wellington Hospital ang biglang gumawa ng nanginginig na boses. Sa patuloy na operasyon ni Brian Ye, sa wakas ay bahagya niyang naisip ang posibleng intensyon ni Brian Ye. Sa pag-iisip ng posibleng intensyon ni Brian Ye, nanginig ang kanyang puso. Ang ideyang ito ay masyadong matapang at nakakabaliw. Diyos ko! Nakakabaliw ang ideyang ito. Gumawa rin ng nanginginig na mga boses ang ilang iba pang mga eksperto sa Wellington, at puno ng kawalan ng paniniwala ang kanilang mga mukha. Naisip nilang lahat ang posibleng intensyon ni Brian Ye, at naramdaman nilang ang ideya ni Brian Ye ay talagang nakakabaliw. Mula sa simula ng operasyon hanggang sa kasalukuyan, palagi silang naging mausisa, ano ang dahilan kung bakit pinili ni Brian Ye ang pasyenteng ito para gawin. Anong espesyal at kamangha-manghang surgical plan ang mayroon siya? O mayroon bang iba pang maaasahan? Lumalabas na ang plano ng operasyon ni Brian Ye ay talagang ito. Ito ang tanging posibleng surgical plan na tinalakay na nila dati.
Ngunit noong tinatalakay nila ito sa simula, direkta nilang tinanggihan ito, dahil ang tanging planong ito, sa kanilang pananaw, ay imposible rin, dahil walang sino man ang makakamit ng gayong mabilis na bilis. 3 minuto lamang, upang magsagawa ng isang serye ng mga operasyon kabilang ang resection. Sa mga operasyong ito, walang maaaring magkamali, kung hindi, mamamatay ang pasyente. 3 minuto ang kinakailangan upang magsagawa ng napakaraming operasyon, at dapat itong maging napakatumpak. Paano ito posible? Kaya, sa wakas ay dumating sila sa conclusion na ang pasyenteng ito ay hindi na nailigtas at hindi maaaring gawin ang operasyong ito. Ngunit pinili ni Brian Ye ang gayong plano ngayon, na sinusubukang hamanin ang limitasyon sa loob ng 3 minuto. Hindi ito nakakabaliw. Baliw. Baliw ito. Tinitigan ni Mr. Morgan si Brian Ye at bumulong sa kanyang sarili. Talagang baliw ang batang ito. Iniisip ba talaga niya na siya ay Diyos? Hindi yun posible. Mayroon lamang siyang 3 minuto. Kung lalampas ito sa 3 minuto, magiging brain dead ang pasyente. Natigilan din si Dr. Wally, ang kanyang buong tao ay kinuyam ang kanyang mga kamao, na galit na tumatapak at sumisigaw. Maaari bang alisin ang tumor sa lalong madaling panahon? Hindi bumulalas o nagmura si Charles, ngunit hindi niya maiwasang ikuyom ang kanyang mga kamao sa magkabilang kamay, at tiningnan niya ang operating room na may pagkabigla. Talagang baliw si Dr. Brian Ye. Paano niya ito magagawa? Naglalaro siya ng apoy. Sa panig ng Chinese Nation, sina Professor Harlem Chen at iba pa, na medyo advanced, ay nakita rin ang mga intensyon ni Brian Ye. Nagulat silang lahat ng hindi sinasadya, at may bulala sa kanilang mga bibig. President Manuel, Director Julio. Hindi, dapat mong pigilan si Dr. Brian Ye. Ang tingin ni Professor Harlem Chen ay determinadong bumaling kay Manuel Zhao at Director Julio Feng. Ano man ang mangyari, hindi dapat payagan si Brian Ye na gawin ito. Kung hindi niya alam ang mga intensyon ni Brian Ye kanina, mayroon pa rin siyang kaunting pag-asa sa kanyang puso. Nagtataka kung maaaring magsagawa si Brian Ye ng isang himala at isagawa ang imposibleng operasyong ito, kung gayon alam niya na ngayon ang mga intensyon ni Brian Ye. Pagkatapos nito, ganap na siyang nakatitiyak na hinahanap ni Brian Ye ang kanyang sariling kamatayan. Paano posibleng kumpletuhin ang napakaraming operasyon sa loob ng 3 minuto? President Manuel, dapat pigilan si Brian Ye. Ang tingin ni Dr. Margie Gao ay tumingin din kay Manuel Zhao ng napakatatag. Ang nakakabaliw na diskarte ni Brian Ye ay ganap na isang sugal, at ito ay isang sugal na dapat mawala. Hindi lamang ang reputasyon ni Brian Ye na nakamit niya ngayon, kundi pati na rin ang kanyang kinabukasan sa buhay na ito. Dahil sa sandaling mabaigo ang operasyon ni Brian Ye, maaari siyang maparusahan sa pamamagitan ng pagbabawal na makisali sa industriya ng medisina habang buhay. Ang bawat industriya ay may sariling etika at pinakamababang linya. Ang industriya ng medisina ay mas espesyal, kaya mas mahigpit ang mga regulasyon. Upang pigilan ang mga doktor na saktan sa pangalan ng medikal na paggamot, ang mga asosasyon ng industriya at mga kaugnay na departamento ng administrasyon ay may mahigpit na mga kinakailangan at detalye para sa operasyon at gamot. Ang operasyon na kasalukuyang isinasagawa ni Brian Ye ay pinaghihinalaang umabot sa pinakamababang linya at ang pinakamahigpit. Ang isa para magpa-opera sa pasyente na alam na imposibleng mangyari. Kung nalaman ng mga miyembro ng pamilya ang tungkol sa sitwasyon, maaari rin nilang aidmande si Brian Ye para sa pagpatay. Isinara niya ang komunikasyon. May malungkot na ngiti sa mukha ni Manuel Zhao, at isang tingin ng matinding kawalan ng pag-asa at sakit sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na si Brian Ye ay magiging napaka-hindi matalino at nakakabaliw. Kahit na hindi na kailangang paalalahanan ni Professor Harlem Chen at Dr. Margie Gao, sinimulan na niya ang isang kahilingan sa komunikasyon sa operating room sa unang pagkakataon na naramdaman niyang may mali, at nakagawa na siya ng desisyon sa kanyang puso na pigilan si Brian sa anumang kaso. True. Kahit na hindi nakinig si Brian Ye sa kanya, dapat niyang hayaan ang iba pang mga tauhan sa operating room na pigilan ang kabaliwan ni Brian Ye. Tiyak na hindi niya mapapanood si Brian Ye tulad ng isang mahusay na pawnla, ang kinabukasan ng gayong ikatlong ospital sa hilagang suburb, na sinira ng gayong walang kahulugang operasyon. Sarado ang komunikasyon. Sa pakikinig sa mga salita ni Manuel Zhao, natahimik ang lahat. Mula sa labas ng operating room at sa operating room, upang maiwasan ang anumang aksidente na mangyari, karaniwang mayroong linya ng komunikasyon. Inaasahan lamang nila na magpapadala si Manuel Zhao ng mga utos kay Brian Ye sa pamamagitan ng linya ng komunikasyong ito, na humihiling kay Brian Ye na ihinto ang operasyon at ihinto ang mapanganib na pagsusugal na ito. Ngunit pinatay ni Brian Ye ang linya ng komunikasyon. Nangangahulugan ito na ang lahat ay ganap na hindi na mababawi.
Kahit na si Din Zhao, walang paraan upang makipag-ugnayan sa operating room ngayon. Patayin ang linya ng komunikasyon. Hindi niya binibigyan ng backroad ang kanyang sarili. Nagpasya na siya mula sa simula, dapat niyang kumpletuhin ang pagsusugal na ito, at huwag bigyan kami ng pagkakataong hadlangan at pigilan siya. Baliw na ba talaga siya? O talagang tiwala ba siya? Pagkatapos ng mahabang panahon, bumalik sa kanilang mga pandama sina Professor Harlem Chen, Dr. Marjay Gao at iba pa, na nakatitig ng walang kabuluhan kay Brian Ye sa operating room, na may masalimuot na ekspresyon sa kanilang mga mata. Oh, kalimutan na, hayaan mo na siya. Tiningnan ni Director Julio Feng ang operating room ng may labis na panghihinayang, si Brian Ye, na sumasailalim sa operasyon ng labis na take time, ay nagpakawala ng mahabang walang magawa na buntong hininga. Malalim na bamaantong hininga ang lahat. Alam ng lahat na sa sandaling ito, gaano man sila nagsisisi, walang paraan. Hindi sila makikipagmadali sa operating room ngayon, at kung makikipagmadali sila sa operating room, kung gayon nilabag nila ang mga nauugnay na regulasyon sa pamamahala ng industriya ng medikal, na magdudulot ng isa pang malubhang kinahinatnan. At upang maiwasan ang pagkaantala, ang soundproofing ng pangkalahatang operating room ay medyo masikip, kahit na gusto nilang istorbohin sila ngayon, imposible. Haha! Ang tahanan ni Dr. Cheng. Tiningnan ni Dr. Hayden Cheng ang mensaheng ipinapakita sa screen at hindi mapigil ang tumawa ng walang habas. Isa siyang doktor. Bagamat isa siyang internist at hindi nakikibahagi sa surgery, alam niya ang mga pamantayan at regulasyon sa pamamahala ng industriya ng medisina. Hindi niya inaasahan na hindi lamang mamamatay si Brian Ye, ngunit gagawin din ito. Lubusan. Umabot pa nga sa puntong direktang nilabag ang mga regulasyon, nilabag ang pinakapangunahing linya ng doktor, at nagsagawa ng gayong mapanganib na operasyon. Ito ay hindi lamang isang habang buhay na pagbabawal sa gamot. At maaari rin siyang aidmande ng kanyang mga miyembro ng pamilya para sa pagpatay. Pagpatay. Gaano kalaki ang singil? Kailangang tumira doon ng ilang taon. Kahit na ang balangkas ay mas magaan upang hatulan, kahit na si Manuel Zhao at ang iba pa ay mamamagitan para sa kanya, hindi bababa sa 5 taon o 8 taon ang sentensya. Matapos mahatulan ng 5 o 8 taon, ano pa ang magagawa niya paglabas niya? Ang buhay ng lalaking ito ay ganap na patay. Sa pag-iisip ng miserableng wakas na maaaring harapin ni Brian Ye, hindi maiwasan ni Dr. Hayden Cheng na parang nakagat siya ng ice cream noong Hunyo, na nakakaramdam ng pagka-refresh mula sa simula hanggang sa talampakan ng kanyang mga paa. Ang hininga na hawak sa aking puso sa loob ng maraming araw, ang kalooban na palaging nakalugmok, sa sandaling ito, lahat ay nawala. Gantihan. Ang apelyido ay Ye, napakayabang mo dati, hindi mo siguro naisip na malapit ka ng makulong. Kinuha ni Dr. Hayden Cheng ang isang basong puno ng beer sa mesa at ininom ito hanggang sa ilalim. Haha, papatayin na ng apelyidong Ye ang kanyang sarili sa pagkakataong ito. Siya si Dr. Hayden Cheng ay itinaas ang kanyang ulo at tumawa ng sabay, pati na rin si Dr. Danny Wang mula sa Department of Gastroenterology at iba pa na may mga salungatan kay Brian Ye, pati na rin ang mga reporter na palaging nagtataglay ng sama ng loob kay Brian Ye. Hindi nila inaasahan na si Brian Ye, na nagtatamasa ng pagsamba ng hindi mabilang na mga tao dati, hindi lamang biglang dumating sa kamatayan, ngunit ginawa rin ito ng lubusan na talagang hinipo niya ang hindi magagalaw na pulang linya. Naramdaman nilang lahat na patay na si Brian Ye sa pagkakataong ito. Ang kanilang kalooban ay naging labis na komportable. Sa pagkakita kay Brian Ye, na nakatuon sa patuloy na operasyon, at sa panunood sa mga paggalaw ni Brian Ye, nagbago rin ang mukha ni Dr. Allison Zhao. Dahil pinanood niya ng mabuti ang operasyon ni Brian Ye, at hindi niya naisip kailanman na si Brian Ye ay magiging napakatapang at nakakabaliw, kaya mas mabagal ang kanyang reaksyon. Hindi hanggang sa malapit na si Brian Ye sa kritikal na bahagi ng operasyon na bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Tiningnan niya si Brian Ye, na masigasig, at palagi siyang naging labis na malamig at kalmado. Sa kanyang mga mata na may kaunting emosyonal na pagbabago, hindi niya maiwasang magpakita ng gulat. Hindi niya naisip na gagawa si Brian Ye ng gayong pagpili. Bago magsimula ang operasyon, hindi sinabi ni Brian Ye sa kanya ang kanyang mga plano at plano. Nang sinubukan niyang hikayatin siya at sinubukang pigilan siyang piliin ang pasyenteng ito, sinabi lamang niya sa kanya na sigurado siya at huwag siyang mag-alala. Sa makatuwid, kahit na nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa, sinundan niya si Brian Ye sa operating room at nakipagtulungan kay Brian Ye nang hindi sinasabi kay Vice Dean Manuel Zhao na hintayin ang pinuno. Akala niya naisip ni Brian Ye ang ilang napakagandang solusyon, ngunit hindi niya inaasahan na kung ano ang gagamitin ni Brian Ye ay gayong nakakabaliw na ideya.
Pagkatapos ng pagkabigla ng maunas na dagat, isang napakalakas na galit ang sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi lamang ang galit na niloko ng pinagkakatiwalaang tao, kundi pati na rin ang bigong galit. Paano nakagawa si Brian Ye ng gayong nag-uudyok na pagpili? Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pinili. Hindi niya alam, sisirain kaya nito ang kanyang sariling kinabukasan. Siya ang pinakatalentadong surgeon na nakita niya, hindi isa sa kanila. Kung siya ay pagbawalan mula sa medikal na trabaho habang buhay, kung gayon ang kanyang pambihirang talento ay kapaki-pakinabang pa rin. Halos hindi namamalayan, gusto sanang maglabas si Dr. Allison Zhao ng galit na paglaban kay Brian Ye, at gustong pigilan ang kabaliwan ni Brian Ye. Hindi niya kailanman mapapanood ang buhay at kinabukasan ni Brian Ye na masira ng ganito. Ngunit nang bubuksan pa lamang niya ang kanyang bibig at gustong magsalita, biglang tumigas ang ekspresyon sa kanyang mukha. Natuklasan niya na sinimulan na ni Brian Ye ang kanyang nakakabaliw na plano. Kung pipigilan niya si Brian Ye ngayon, walang alinlangan na mamamatay ang pasyente. Paano na ito? Paano gagawin? Paano gagawin? Naramdaman lamang ni Dr. Allison Zhao na ang kanyang ulo ay sumisipol at naging gulo. Director Allison, Dr. Ye. Sa wakas ay natuklasan ng isang katulong ang anomalya. Nakita niya ang mga intensyon ni Brian Ye, at pagkatapos magpakita ng labis na nagulat na tingin sa kanyang mukha, hindi niya namamalayang tumingin kay Dr. Allison Zhao at nagbigay ng pagtatanong sa kanya. Camera. Mabilis. Gayon din, overclock ang nakutsilyo. Sa pagkakita sa mabilis na paggalaw ni Brian Ye, ang mukha ni Dr. Allison Zhao ay nagpakita ng masakit at nagpupumilit na tingin, at sa wakas ay nagngalit ng kanyang mga ngipin at nagbigay ng malamig na sigaw sa katulong. Ito ang katapusan ng bagay, tapos na ang kahoy. Walang babalikan. Ang tanging magagawa niya ngayon ay ang gawin ang kanyang makakaya upang tulungan si Brian Ye, at manalangin sa kanyang puso na makumplito ni Brian Ye ang mga operasyong ito. Oo. Bahagyang umiling ang ekspresyon ng katulong, mabilis niyang pinigilan ang kanyang isip, tumalikod at nagsimulang ihanda ang instrumento na tinawag ni Dr. Allison Zhao. Matapos ihanda ang lahat ng kagamitan na kailangan ni Brian Ye, sinulyapan ni Dr. Allison Zhao ang pasyente sa operating table, at sa komplikadong sitwasyon sa bungo ng pasyente sa ilalim ng pag-iilaw ng operating lamp, nagatubili ang ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang sandali, isang matatag na ekspresyon ang sumilay sa kanyang mga mata, at bumaling siya at naglakad sa posisyon ng kanyang unang katulong sa tabi niya. Hindi niya maaaring panoorin lamang si Brian Ye na kumilos ng mag-isa, gusto niyang gawin ang kanyang makakaya upang tulungan si Brian Ye sa pinakamahalagang sandaling ito. Masyadong mahirap para kay Brian Ye na kumpletuhin ang mga operasyong iyon sa loob ng 3 minuto ng mag-isa. Gaano man kabila si Brian Ye at gaano man siya kahusay, napakahirap pa rin nito. Bagamat mas mababa siya kay Brian Ye sa lahat ng aspeto, kahit papaano ay maaari niyang sikaping gamitin ang kanyang pinakamalaking lakas sa loob ng 3 minutong ito, at subukang makipagtulungan kay Brian Ye, kahit na sa ilang maliliit na paggalaw. Ito. Talagang magtatagumpay kaya siya. Sa pagkakita na sa wakas ay pumasok ang operasyon sa pinakamahalagang bahagi ng operasyon. Pagkaraan ng 3 minuto ng kamatayan, ang puso ng lahat ay itinaas sa kanilang mga lalamunan. Sina Manuel Zhao, Director Julio Feng at iba pang mga taong higit na nag-aalala kay Brian Ye, lahat ay kumuyam ng kanilang mga kamao. Pataas. Ang mga eksperto sa Wellington Hospital, kabilang sina Dr. Bell at Dean Carlos, ay nagtuon din ng kanilang mga isip, na nakatitig sa operating room, na nakatitig sa mga paggalaw ng mga kamay ni Brian Ye, sa mga mata ng lahat, parehong nagpakita ng kinakabahang hitsura. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.